Hello guys, good days yung lahat. Kumusta naman mo? So it's been a while. So I'd apologize for many days nga wala kay ko nag-post og video or reaction sa nahitabo sa ato ang panggobyerno karong mga kapanahona. It's because out of town ko at the same time na ako'y ginaasikaso ng mga papers. And now, nakabakante man ko and hopefully continue to follow and support my video and repost my video guys and do some comments, okay? Then gagawa tayo ng mga feedback or reaction. And now, may ipapakita ko sa inyo guys na mga video or may ipakita ko sa inyo na isang video na makaingon yun ta or talagang masasabi natin ano na ang nangyari sa gobyerno natin ngayon. Okay, may ipakita ko sa inyo video guys and talagang masasabi ko na anong nangyari sa ating gobyerno ngayon, okay? Parang halatang halata na ano yung tirada ng mga Duterte supporters, talagang masasabi natin na talagang ganun ang may ginagawa talagang ganito yung presidente natin. Bakit? Ipapakita ko sa inyo ang one example kung bakit na parang may batak ang gobyerno natin ngayon at batak din ang ating presidente. And please watch this video, okay? Emotionally, natakot ako, kinakabahan ako, hindi para sa pamilya, hindi para sa akin, kundi sa pamilya ko at ang mga slate ko. Na worry sila at kinabahan, hindi lang sa akin, pati yung mga sarili nila. Kaya manawagan ako sa ating House of the Congress, Speaker Martin Romualdez, na sana mabigyan ako ng security, pati yung mga slate ko at yung pamilya ko. Kay Presidente, sana din mabigyan mo to ng pansin ang nangyari sa akin sa Comelec. Sana ma-approve nyo kagad ang aking security para sa kaligtasan ng aking buong pamilya at sa slate ko. Pero tuloy pa rin ang laban, walang magbabago. Mas lalo pa po akong porsigido. Talagang may plano ang Panginoon para sa akin sa paglilingkod ko sa Albuera. Hindi talaga inanon na mamatay ako. Diba? Kitang-kita ninyo. Kilala ninyo yung kandidato na yan, si Erwin Espinosa. Alam nyo ang history ng mga Espinosa sa area po ng Leyte. Diba? Anong sabi ni Erwin Espinosa? Hihingi siya ng protection. Urgent. Gusto niya agad-agad talaga na hihingi siya ng protection, security, hindi lang sa kanya kundi sa pamilya niya dahil sa pangyayaring inambush sila sa panahon na nangangampanya sila. Diba? Think about guys, yung papa ni Erwin Espinosa, isa sa mga nasa listahan ng mga mayors na involved sa drugs. Okay? Kasama din dito yung mayor ng Misamis Occidental, yung sila Paruhinog. Then mayor ng Maguindanao, di ba? And then isa rin dito yung Erwin Espinosa. Alam niyo guys, bakit ganito ako magsalita ngayon? Talagang masasabi ko na naunsa naman niya itong gobyerno eh. I'm so questioned about our government
leadership, guys. Binigyan ng pagkakataon si Erwin Espinosa na maging kandidato sa pagka-mayor sa kanilang bayan, di ba? Itagaan siya chance. And then, bugat ang mga kaso niya it because illegal drugs na ay mga ebidensya, di ba? Karon ang nahitabo, guys, nidagan pa jud og mayor. Tumakbo pa siyang mayor sa area ng Leyte. Anong klaseng gobyerno? Isipin nyo, guys, gusto ko idugtong-dugtong ko sa inyo kung ano o gaano ba kaklaro ang kabalastugan or makaingon taog o makaingon ko nga wala na dyoy na mao ang atong gobyerno. Presidente, may issue dito. Gumagamit daw. DOJ, Department of Justice, Secretary Remulla, ang anak niya nahuli ng dahil sa ipinagbabawal ang gamot pero nakalabas ng presento. Tama? From President, ang DOJ, ngayon si Erwin Espinosa, tumakbo ng mayor. Ang mga ibang mayors na may kaso sa illegal drugs, kung may history ng illegal drugs, tumakbo ulit. Tumakbo ulit, guys. Tingnan yung pattern niyo, guys. Presidente, protector ang DOJ, mga mayors, politicians na may history. Diba? Klarong-klaro. May kaso sa gobyerno, pero binigyan pa ng pagkakataon na tumakbo bilang isang leader sa isang bayan o isang city. Ang iba nasa Congress, party list, mayors, city councilor, di ba? Siguro governors. May history sa illegal drugs. Kung kilala niyo guys, kung sino yung may history sa illegal drugs, message on my TikTok. Okay? This video, comment kayo kung sino yung mga mayors na involved sa illegal drugs. Magre-research ako guys. Okay? Tingnan yung gobyerno ngayon guys. Then, maniniwala pa ba tayo sa gobyerno natin yan guys? Yan yung tanong na kayo mismo ang sasagot. What kind of government is this? Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. And please support this video. Help me to reach out my 10,000 followers dito sa TikTok. God bless guys. We know the truth. And the truth will set us free. Stay safe always with your family. Keep your children safe. And always pray. God bless everyone. Goodbye.